Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong buhay, nagtutulot, umaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo pong lahat ay patuloy na nagninilay at inihahanda ang ating sarili ngayong Miyerkules sa 3 linggo ng panahon ng Kwaresma. At tila sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalo't higit ang ating Ebanghelyo, tila ipinapaalala sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng batas. Kahit saan man tayo pumunta mga kapatid, may kaloob na batas. Sa loob ng simbahan, may mga utos, may mga batas. Paglabas, merong batas trapiko, may batas ang gobyerno. Sa ating mga opisina, meron din tayong sinusunod na mga batas. Sa eskwelahan, merong batas. Minsan nga, kahit sa loob ng tahanan, may batas. Ngunit ano po ba ang mga batas na ito? Tandaan natin ang mga batas na ito ay upang maging maayos ang lahat. Laws are created to put things in order. Sa madaling salita mga kapatid, ang mga batas na ito kailanman hindi nagiging hadlang sa ating pagkilos, sa ating kalayaan, ngunit ang mga batas na nilikha upang maging maayos ang lahat. Pero sa ating Ebanghelyong napakinggan, tila may sinabi ang mahal na pong Jesus Nazareno. At anong sabi ni Jesus? "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon."
Bakit kaya nasabi ni Jesus ang mga bagay na ito? Dahil nung mga oras na ito, yan din ang mga panahon na si Jesus ay tinutuligsa ng mga Pariseyo at mga Iskriba. Ang mga ginagawa daw ni Jesus ay salungat sa utos, salungat sa batas. Bakit? Si Jesus nakikisalamuha sa may sakit, lumalapit sa mga may ketong. Si Jesus nakikisalamuha sa mga makasalanan, nakikipagsalo ng hapagkainan sa mga makasalanan, nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng pamahinga. Pero anong binibigyang pansin ng Panginoon? Nangangahulugan ba na siya ay hindi sumusunod sa utos? Hindi, mga kapatid. Dahil para kay Jesus, ang pagsunod sa batas ay pagpapakita ng pagmamahal. Bakit ba tayo sumusunod sa batas? Dahil meron tayong kakayanang umibig. Bakit ba tayo sumusunod at gusto natin maging maayos ang lahat? Dahil may kakayanan tayong magmahal. We follow the laws not only because we want to put things in order, but we follow laws simply because we want to love. Sa kagustuhan nating magmahal, sa kagustuhan nating umibig, sumusunod tayo sa mga batas. Kaya oras na tayo ay sumuway sa kahit anumang batas, para na rin nating sinabing hindi tayo umiibig. Jesus followed the laws. Si Jesus sumunod sa mga batas. At ang pangunahing batas na sinusunod ni Jesus ay ang umibig at magmahal. Pangalawa, si Jesus sa kanyang pagsunod sa mga batas, tila ipinapaliwanag niya sa mga tao ang kadahilanan na unawain ang batas na sinusunod. Hindi lang tayo basta susunod sa mga batas. Mahalaga na maintindihan natin kung bakit natin ginagawa ang mga batas at kung bakit tayo sumusunod sa mga batas. May mga pagkakataon na tayo bilang mga Kristiyano at Katoliko, kapag tinanong mo ang isang tao, bakit ka nagsisimba tuwing araw ng linggo? Kasi po, Father, nasa ikatlong utos ng Panginoon. Nasa ikatlong utos ng Diyos na kailangang magsimba tuwing araw ng linggo. Pero hindi lang dapat nakikita yon ng ganoon. Kailangan ko magsimba kasi magkakasala ako. Bagkus, nandoon yung kagustuhan nating sumunod sa batas dahil nauunawaan natin ang batas. Si Jesus sa Ebanghelyo, yaan ang binigyang pansin. Kahit ang napakaliit na bahagi nito ay merong maituturo sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, napapalibutan po tayo ng napakaraming batas. Kahit saan man tayong lugar pumunta, may kanya-kanyang batas. Pero tandaan natin, bilang isang Kristiyano, ang pagpapakita at pagsunod sa batas ay pagpaparamdam ng pag-ibig at pagmamahal. Kapag sumusunod sa batas, sa kahit maang sulok ng mundo, ibig sabihin, may kakayanan kang umibig. Kaya, ano ang hamon sa atin? Mamutawi ang pag-ibig. At kasama sa pag-ibig na namumutawi sa pagsunod natin sa mga batas, ay ang pangunawa. Pangunawa na inaalala natin na tayo ay ginagabayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito,
Nawa, makita natin si Jesus na sumusunod sa batas. Makita natin sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagabayan tayo na sumunod sa kahit mang anong batas ng may pag-ibig at pang-unawa. Amen.